Hello, hello, hello po mga kabayan. Webes na naman po at isa na naman po itong Webes na magdadala kami sa inyo ng isang inspirasyon sa buhay. Mapakinggan natin ang kwento ng isang kababayan natin nung maliit pa siya, galing sa Pilipinas hanggang sa mapadpad siya sa ibang bansa. Okay? So bago po yan, pakilala po muna ako sa mga hindi nakakakilala sa akin. Ako po si Catherine Edna. Dati po akong dyan naninirahan sa Pilipinas. At isa po akong Bicolana. Sa Bicol po ako ipinanganak pero na sa Maynila na po ako halos nung ako'y mag-college hanggang sa po ako ay mag-migrate na dito sa Estados Unidos. Isa po ang anak ko, pero meron po akong dalawang stepchildren at meron na akong dalawang apo sa kanila. So, isa rin akong tiyahin ng 14 na pamangkin ko na mga medyo young adults. So, wala na talagang mga bata, young adults na sila. And buhay ko po dyan sa Pilipinas dati, naging byuda po ako bago po ako nag-migrate. 2 taon lang yung aking anak nung mamatay yung asawa ko. And then after 6, 7 years na mabiyuda ako, tsaka ako nag-migrate dito sa Estados Unidos. Dati po sa California muna kami nakatira. And then nung magkasakit yung nanay ng asawa ko, lumipat po kami dito sa Florida. Hanggang ngayon, nandito kami sa Florida. So, bale, buhay po dito sa Estados Unidos, hindi gaya ng buhay dyan sa Pilipinas na pag galing ka ng trabaho, pag uwi mo, may nakahanda ng pagkain dahil may katulong ka, may nag-aalaga sa anak mo, hindi ka naglalaba. Siyempre, yung iba naman hindi naman gaya nun. Pero yun po ang naging buhay ko. So, malaking adjustment nung malipat kami dito sa Estados Unidos dahil wala na akong yaya sa anak ko. Kami na ang nagluluto, kami naglalaba, lahat kami. Tapos magtatrabaho ka pa, trabaho na sa labas ng bahay, pag uwi mo, trabaho pa rin, 'di ba? So, yan po ang buhay, pero hindi naman ganoon kahirap dahil hindi naman mano-mano ang laba dito. Merong washing machine, merong dishwasher, napagsasabay-sabay ang lahat ng trabaho. So medyo magaan, hindi gaya sa Pilipinas, talagang mano-mano ang paglaba, di ba? Pero ngayon, ang alam ko, may washing machine na rin sa Pilipinas. So mahaba ng aking kwento, bibigay ko naman sa aking co-host, si Irene. Hello, magandang araw, magandang gabi na dito sa amin. Ng oras na 7:20 na dito. Kaya ito, si Irene naman ito. Ako ay isang nanay, may dalawa akong anak. Hinatid ko silang nagkarate. So, ayun, nakarating na kami sa bahay na safe. So, thank God. And ito, masaya ako at grateful na ihatid ulit ang isang kwento ng ating kababayan, si Tita Mia from Vancouver na ito ay, yung aking kwento naman is, OFW akong matagal, over 15 years. So, nagpunta ako ng Singapore, ng Hong Kong hanggang, nung 20 years ago, nag-move dito ako dito sa Canada. And then dito na ako nakapag-asawa, pero bilang isang panganay, isa rin akong panganay, so I can relate kay Sis, Edna and, Tita Mia, tayo ang breadwinner. So, ang ang malaking nakatulong sa akin bilang, immigrant at saka dating OFW ay ang paniniwala natin sa Panginoon at saka paghanap ng ating community, yung ating kababayan. So ang nakatulong sa akin para maiwasan yung tawag dito, homesick is community talaga saka sa simbahan. So yun ang aking kwento. So, ibalik ko kay Sis Thank you, Catherine. thank you sa kwento. Nagkataon po pala, ngayon ko lang na napagdugtong-dugtong. Kami po palang tatlo, lahat po pala kami panganay. Panganay po pala kaming lahat. So, nako, mga Mga bigatin to kasi puros mga mga I'm panganay. not. So, bilang panganay, no, kasi diyan sa atin sa Hindi. Pilipinas
pagkapanganay ka, nako, talagang ate, 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 ate. Lalo na pagka nawala ang magulang, right? So, hindi ko na Mm. patatagalin. Tita Mia, salamat po sa pagpaunlak mo sa amin na maging guest ka namin ngayong araw na to. Kwentuhan mo naman po kami ng iyong buhay nung nasa Pilipinas ka pa. Nako, salamat din sa inyo dahil nakasama ninyo ako. Did you know that I am not the eldest? Pang-apat ako. Kaya ako ang nag-carry over ng mga ng aking mga parents because lahat ng aking kapatid, 3 of them, get married very early. They got married very early. So, sa akin napunta lahat na yung youngest siblings namin. Ako nag-alaga. Ako ang nagpaaral. Everything. But I thank God so much kasi teacher lang ako pero I was able to send yung aking mga kapatid sa college. Nung mamatay ang parents namin, talagang mahirap na kami talaga wala. Pero yung ano mo talaga, it's not only nasa palad mo, kundi plano talaga ng Diyos Kasi naiisip ko noon, it's so difficult to bring up my 4 sisters, no? College, tapos, but life should continue. Dahil nga, tulong ng Panginoon, di ba? It's so great. At saka when you are woman of God, talagang hindi ka niya pababayaan. Am I having a second voice or? No, okay lang tita. Medyo medyo mabagal pero okay lang. Mm. Oh, Yeah. thank you. So, oo. So, Nag-asawa ko, pareho din tayo. Nag-asawa ako pero biyudo ang napangasawa ko. Dalagang-dalaga ako. Ganun ang story. Until ibang buhay din pag pumunta ka sa ibang bansa, di ba? Like for instance, dinala kami rito ng step-daughter ko yung panganay na step-daughter ko. Yun ang nag-sponsor sa amin. And definitely, kahit na dala mo lahat sigurong kayamanan mo, if you will be just starting, it's so difficult, di ba? Especially at your age, not have really, or rather, hindi kami nakakita ng permanent job. Pareho kami. Tita, ilang taon na kayo nung nag-migrate kayo sa Canada? We spent all our, Yes, Kath. Yeah, ilang taon na po kayo nung nag-migrate kayo ng Canada? I was, I'm 73 now. So, I was only, hindi ko na maalala. 18 years na kami dito. So, mga nasa 50s kayo. Nasa 50s kayo nung nag-migrate kayo. wow. Tita, I forgot. It doesn't look like 73. Ang bata ng ang bata ng mukha nyo. Yes, I am 73.
Thank you. Wow. Because, So, at, you know what? I was a teacher ng high school de syempre, no? Puro mga parang kaedad mo lang yun. And yung grupo na napuntahan ko, section 1, 2, and 3. So, yung bang mataas ang ano nila, di ba? What I mean is, pwede ako makipaglaro sa kanila, pwede ako yung mm, level of understanding nila, di ba, no? oo, Ayun, So, tita, beauty tita, ng asawa ko. bago kayo pumunta ng Canada, may iba pa bang bansa kayong pinuntahan? Oh, yes. You wouldn't believe, nasa Dubai ang asawa, my husband, nasa Dubai siya. I was a teacher. Kaya nga nag-pen pal kami because yung kanyang yung office mate niya, co-teacher ko. Tapos, my husband, Tito Kit, wanted to marry again and gusto niya teacher. Yung co-teacher ko ako So, merong nag-play Cupid sa inyo Pero, ng iyong asawa, you ha? wouldn't believe, kami talaga ang God's plan. oo. Ang babata pa ng mga nanliligaw sa akin na may student ako talaga, attorney na, talagang, Diyos me, namatay tuloy siya. Kasi, what I mean is, yung pagka-graduate, nag-lawyer, pinupuntahan ako, ganon. Yung Wow. So, ang ganda ng connection mo sa Pero student. kami talaga ni Tito Kit ang So, So, tita, yung, nung dumating kayo dyan sa Canada, sabi nyo, medyo nahirapan kayo kasi syempre, nasa 50s na kaya lang, kayo. So, paano niyo po na-overcome yun? Paano kayo nakipagsabayan sa mga mas bata sa inyo para makapagtrabaho pa? Kasi syempre, iisipin natin, ay nako, hindi pwedeng nasa bahay lang, kailangan may sarili din akong kita, kahit na ba yung anak ni Tito Kids, syempre may trabaho, di ba? Gusto natin maging independent din. So, ano po ang mga struggles ninyo nung makarating kayo at hindi kayo basta nakakita ng trabaho? Hindi niyo I po ako think narinig. nag-copy din. Yeah, narinig mo ako, Tita Mia? Yeah, I think yung connection natin. Yeah, so yung question is, ano yung struggle ni Tita nung dumating ka ng Canada? How you overcome? Kasi alam ko yung sa atin, ang hirap talaga yung culture ay, natin. napakalalim. Yes. Oo. Kasi, syempre at our age, it's difficult to get a permanent job, no? So, you're paying, you're renting an apartment. We were not able to buy a house kasi nga ayaw na ng daughter namin, ng stepdaughter ko to buy kasi matanda na daw kami. We will be paying it the long run. Baka kamatayan na lang namin, like that. So, not. So, lahat ng aming earnings namin sa pagbabayad, ano kami, may economic, depression.
Mm. from Yeah. 2008 to 2010. So, makakakuha ako ng contractual job, tapos, ayun, mawawala, mabe-finish ko yung contract and so on. So, we did not have that kind of, yung for retirement talaga na we will enjoy life like that. Mm. Yeah. So, ang ganda kasi, yung kahit na gano'n ang parang, challenges, you maintain yung ano, yung smiley face and kaya pala ang tawag nito, you look young. You look young talaga and, anong sikreto, ano yung ginagawa mo, tita 'pag ano, yung gano'n? Kahit na gano'n ang stress sa buhay, but ano yung ginagawa mo para talagang you look young, eh? Oh, yeah. Eh, nako, baka magulat kayo kung anong ginagawa ko. Ay, baka naman si Vicky Belo, dala-dala nyo dyan, tita, sa Canada. Ah, there is always an extra thing that kailangan. You know what? When you do good thing to people, may kapalit lagi. No? What do you think? Hindi ba lagi may kapalit yung maganda my younger uh, siblings sa college and to have their good life? You wouldn't believe, ako, pamangkin, doktor, ilang nurses. So, that's it eh. Yung ganun ang ano ng life, no? Cycle, di ba? Wherever you go, continuous lang because you did something good, di ba? Tapos, ilalagay ka ng Panginoon wherever you will grow. Ngayon, lalo na ang mindset ko nag-change. I was fearful during that time that I didn't have this kind of work. That's why the three of us are meeting, di ba? Hindi natin maayaalis yan. Why did we meet over this online? Di ba? Yeah. So, tita, sa Because mga sa mga kababayan natin na hindi na bata at may mga anak sa ibang bansa at gusto silang kunin para sa kanila manirahan. Dahil po naranasan na ninyo na late in life na kayo nung kayo'y mag-migrate, ano po maipapayo ninyo sa kanila? You know what? There is a saying na, hindi ba ang sabi, continuous ang pagmamahal mo sa magulang or your respect for your parents, or for that matter, you don't want your connection to be separated, di ba? Gusto mo lagi yung may connection. So, please, kayo po, yung mga age ko po, are wanting, yung children nyo po who would want you to get and live here, there are so many things, something new, something global, something exciting that are waiting for you. Hindi po yun nakikita sa age eh. Actually, I can verbally say, I can ugly talk to you na there's no age
in growing your mindset, everything, even your growing your finances, growing everything in you. At saka, wag po tayong mag-stay lang sa knowledge. We have to act on that thing. Uh, Gumawa po tayo ng the best that we could do is act on whatever is in front of you now, Mm. or Tama po yun. Sa do mga not just say, kababayan I natin. will, let's say, I am. I am do this. Yeah. Ako, nag-copy na si tita. I'm Okay lang. sorry about my connection. Ayun, okay ulit. Yeah, I love the mindset na nabanggit mo, Tita Mia, which is, yun ang ating, I think yun ang sikreto mo kaya ka maganda palagi kahit na 73. So, I really, na-smile talaga ako kasi I said, oh, I told myself Magsa-74 na ako to go next month. Oh, wow. Pero ayun, tama yung sinabi niyong mindset. So the way you, paano natin tingnan ang isang bagay. So yung ginawa mong pagpapaaral sa mga kapatid mo, kahit na yung binuhos mo yung time mo sa kanila, yung mindset mo pa rin is masaya ka dahil naging successful sila sa kanilang career. And, yun talaga. So I can, relate on that kasi masaya ako kahit wala akong na-save masyado nung nag-abroad din ako. But I'm happy na nakatapos din sila, most of Correct. them ng college. So, yun talaga ang mindset natin as, Look at bilang that. tutulong na gustong tutulong talaga sa ating family. So, yun ang isang sikreto mo kaya ang ganda mo talaga. Natutuwa ako, sabi ko 73 si Saka tita. Oh my nasa God. Wow. Mm. So, sa atin pong mga kababayan na may mga Thank kamag-anak sa ibang you. bansa Thank you, Irene. at How do gusto you kayong pronounce it? kunin, Irene? Irene tita, oo. Yan, na-delay kaya na-overlap ulit yung sinasabi ni Sis Cathy. Can go ahead. okay. Sa mga kababayan po natin na may mga anak sa ibang bansa Ay, at sorry gusto kayong ka. kunin, kahit na sabihin na natin na nasa advanced age na tayo, okay lang po yun. Maranasan ninyo ang buhay abroad at saka wag po kayong matakot na Mm. makipagsabayan sa mga tao na pupuntahan ninyo dahil kahit na po matanda, sabi nga po dyan atin sa Pilipinas, kalabaw lang ang tumatanda. Kung Mhm. yan po ay ating mindset, ilagay natin yan sa utak natin, ay hindi naman ako kalabaw, so hindi ako tatanda. So, kung talagang iisipin natin, sabi nga nila, ang edukasyon ay continuous. Habang buhay, kailangan matuto tayo. Huwag tayong tumigil na matuto. Kung sabihin natin, ay, matanda na ako, hindi ko na kailangan pag-aralan yan. Si Tita Mia po ay isang example. Tingnan po ninyo, nasa 70s na siya, pero hindi hadlang ang edad niya para matuto, para makipagsapalaran at para makipagsabayan sa mga tao na nakakasalamuha niya sa buhay. Yan po ang sikreto kung bakit mukha siyang bata. Tingnan mo, parang magkakaedad lang kaming tatlo. I Di know. ba? Ang Di ba? galing, oo. Parang di Sobra nagkakalayo naman yun. ang mga edad namin. So, ganyan po ang sikreto ng buhay. Huwag kayong matakot, tanggalin niyo yung takot, tanggalin niyo yung iniisip na matanda na ako, hindi ko na kayang gawin yan. Sabi nga po nila, nasa isip lang yan. Pag ano daw ang Mhm. nilagay ninyo sa utak ninyo, yun din ang gagawin ninyo. Kasi sinasabihan na kayo ng utak, hindi mo kaya yan, hindi mo kaya yan. Pero pag sinabi ninyo sa utak nyo, kaya ko yan at gagawin ko yan, mangyayari po yan. So, Mhm. si Tita Mia po ang gawin nating example, no? Sa mga kababayan, isa na naman po itong yugto ng Kabayan Usap Tayo.
Magkita-kita po ulit tayo next week, ganito rin pong oras, at abangan nyo kung sino ang aming susunod na bisita next week. Maraming salamat po, Tita Mia. Irene, any last words for our audience? Yeah, maraming salamat. So hopefully na-inspired talaga kasi ito ay pati ako na-inspired talaga ako kay Tita Mia. I never expect na hindi ko alam na 73 siya, and yeah, totoo yung sinabi mo, Catherine, mindset. So ano yung sinabi natin sa ating sarili, sa ating isipan, yun ay magiging magkakatotoo. So na-practice ko na ulit yung aking Tagalog kasi alam niyo Ilocano talaga ako. Okay, Kaya mag-Ilocano ka nabubulol-bulol. para mag-Ilocano ka. Come on, Irene, speak in your Sige, language. salamat kadagiti amin nga dumungeg tani daman inti na istorya Awan ti mi dan nabisita mi nga nag-istorya iti biag na ket sapay kumata ma-inspire kayo ta dayto iti purpose na dayto nga episode mi when we segment kahit mi nga ikit ma-inspire kayo. Idi lang kapsat. Salamat. Sa mga kababayan ko po dyan sa Bicol, maray na aldaw po sa Indo Gabos, and sana po sa masunod na Webes, ibahan po nindo kami Gabos para ulay po kita. Kung may mga kabisto po kamo na gusto nindong ma-feature me, igdihos sa Kabayan Usap Tayo, message nyo lang po kaming ako o kaya si Irene, and then schedule ta po kung ano ang satuyang magigibo. Layunin mi po makapagtaon ng inspirasyon sa Indo Gabos, kaya mabalus po. See you po ulit next week. Bye-bye! Bye, salamat. God bless. Thank you